Yes mga igala, may hapon ka na itong tanan. Welcome dali sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga igala, niya na usap kita sa ito ang tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, no? Karong adlaw no, kaganiha nagsugod na unang adlaw sa tuang klase no. Dinhi sa to sa tibuok tanang pampublikong tulunghaan. Kamusta ka hang nahimong kuan kaganiha no? Anyways, mga katambayan no. Hopefully no, nindot ang ato ang back to school karon sa itong mga estudyante, but of course una pa man itong mga paila-ilan no. Usually sa ko atong panahon nga estudyante pa ko, ako ang ginabuhat ana kay next week na kumusol kay di pa man na regular ang klase niya mo to. Pagbalik na ako, grabe na daasa di kay silag na kuan nga na cover nga lecture ataya. Anyways mga katambayan no, karong hapunan no atong hisgutan no ang baguhay lang nga nahuman last week no nga National Disability and Rehabilitation ba to? Atong i-search sa Google National Disability ng Digital ID naman Disability Rights Week no, Disability and Rehabilitation Week no. Ginaselebrar ni mga ka-agri noon sa naman ko mga katambayan no every third week of kining July no. So kung asa atong ginahatagan no kuno mga tao no, atong mga persons or people no with disability no, or especially katong mga na special needs no. So last week sa to ang kapihan sa ka-PIA diha sa may NCCC Victoria Plaza no, nagipadayag nga to ang mga grupo, isa ka grupo sa mga kuan no, usa ka grupo sa mga ginikanan no nga dunay mga anak no, kaning Parents Mobilization Action Group no. Doon na sila gipadayag no, about sa ilahang kano, dugay na nila nga mulo no, especially katong mga na special needs sa mga bata no. For example katong may mga autism no, may ADHD, ADHD arang pa na kay medyo makontrol pa na no, sa kong opinion no, sa kong opinion, let's qualify that no, sa kong opinion no. But ka na mga autism o guban pa nga mga psychological needs sa mga bata no, kinahanglan pud na siya mahatagan og pagtagad. So ato ang gikuan no ang ilahang panawagan no, and especially isa pud ra mga igala no, ato pong ginakuan pud no, ginatutukan nato kung kumusta na ba ang mga kuan no, kumusta ba tong mga tinatawag nato nga itong mga katungod sa itong mga PWD, nahatag ba? Natarong ba? Ang paghatag, no? So, mao na ang isa sa mga kuha nato. And of course, my gala, no? Sa part sa ang Department of Labor and Employment, kuan ba? Nahatagan na ba og kaning kuan po no, pagtagad po ning mga PWDs no, nga gusto mangitag trabaho. Anyways, na mga programa po ang ato ang Department of Labor and Employment ingon na mga igala no. So anyways mga igala, di na ta maglalangan no kay medyo taas-taas ni atong paminaw no. Una ang Social Welfare Officer 2 no ug ang PWD focal person sa Department of Social Welfare and Development Region 11 no nga si Ma'am Estrella Lozada no. And sunod na mo storya no, si Ma'am Feby Libay Matthews no, ang presidente sa Parents Mobilization Action Group kato kanina mo gini panawagan gyud mga igala no. And last diha mga igala no, si kuan naman to, si Ma'am Marian Fatma
Fatima. Ma'am Marian Fatima Mastura Clarion, no? Ang Information Officer sa Department of Labor and Employment 11. Paminaw na to ni ang mga video. Ma'am, no, 2024 na, ano pa ba yung patuloy na struggle ng ating mga PWDs? Not just here in Davao City but also in the whole country. Also, yung the Odole can also answer because meron pa rin mga PWD na workers. Okay, apel. Nasaan ba? Yes, so with the help of our mga government agencies, no, talagang nagtinabangay gyud ni para matabangan pod ang mga welfare sa PWD. So sa amin sa DSWD, may attached agency na yung NCDA, yung National Disability Affairs Office. So sila yung nag-craft ng malaod no, ng law and even nag-enhance the laws on the welfare of PWD. So nakatabang yun. So yes, tama ka sir, long before parang hindi masyadong kita yung kanilang ano no, na matulungan. But this time, talagang ang welfare ng ating persons with disability has already uplifted, no, and even naangat na yun, no. Actually, devote na itong program na ito, no, sa ating local government. However, lahat ng mga needs nila, like, focus na lang on di ko ano, kanang like, they will be needing medical assistance, example, medicines, hospital. So, gina-refer na mo sila sa among assistance for individual in crisis situation, yung ginatawag na AX, even in the LGU level, no? So, yung subsidies ay limited na rin po, no? And then the issuance of IDs nila and even renewal of their IDs ay talagang updated yan, no? So, ang nag-issue ng ID ay ang PDAO office, yung sinabi kanina ni Ma'am Febe na Persons with Disability Affairs Office. No, doon sila dito sila mangayog ID and even mag-renew sa ilang ID, no. What are other services for them? Murag katugid siya ang pinaka-basic, no. Ay, nakalimutan ko sa yung assistive device na halos tanan yun ni kung manginahanglan, more or less ma-provide lang yun sila. And part of our celebration no, kining NDRW, we also provided assistive device for more or less 5 no, PWDs here in Region 11. So sa amo ng region office no, nga assistive device nga na-provide sa ilang like wheelchair and yung tawag dito kaning crutches, no? So and cane. So even in our LGU partners, we also the same services that they are providing sa like assistive device, no, similar. So again, I'd like to reiterate that this the PWD welfare program already developed no, sa ating LGU. But nonetheless, in our regional level, we also we continued no, conducting RCDA meeting, yung sinabi kanina ni Ma'am sa Dole, may Regional Committee on Disability Affairs. So nag-convene din kami every quarter ng interagencies dito sa Davao, no? 15 yan sila. And then LGUs like PDAO. So nag-convene kami every quarter. So at least, more or less, ma-raise din ang mga needs, mga pressing needs and other concerns sa kanilang PWD sector, sa kanilang respective municipalities, areas. Thank you. Thank you po, ma'am. Okay, for the children naman po, ang struggle talaga namin is yung developmental assessment po, which is very expensive. Ang rate po ngayon is 5,000 na ang para lang ma-diagnose ang isang bata. Me as a teacher, I cannot diagnose a child na siya ay with autism. It's only the developmental doctor. So if you will go to the developmental doctor, it will cost you 5,000 already. So how about yung mga parents na yung sweldo nila is tama-tama lang sa pagkain nila, yung mga pangangailangan, how can they have a diagnosis? Di ba mahirap? So yan ang struggle namin. Then, when they go to school na walang diagnosis, hindi sila tatanggapin. And then, if you have a private sector naman na mayroong center, yung therapy naman nila is very expensive naman. It will cost us 800 pesos to 1,000 pesos per hour. So how about if you will have a therapy every day, 1,000 every day?
So how can the family survive? So yan talaga yung struggle namin. If we have a developmental doctor naman dito sa Davao City, malimit lang po siya. So we have to wait 3 years para lang ma-accommodate. Then sa SPMC mayroong free assessment, but of course we have to wait 5 years na para lang ma-assess ang anak mo. So, pag walang assessment, hindi sila makapasok sa school. So, yan po yung struggle namin, the therapy, the developmental assessment, and of course, yung mga maintenance ng aming mga anak na gamot. Kasi, like for example, my son, I have a child with autism. Yung maintenance niya, it will cost me 12,000 a month. So, dahil may seizure siya. So, it's really hard for me to earn, to find some living para lang ma-survive yung anak ko. If pag wala, what will happen to my son? So that's our struggle as a parent. So since we are in a social media, I'm begging the government to please naman dagdagan naman yung ating mga therapists na mura na ang singil. Then if we have a doctor naman, wag naman siya itong mahalin naman kasi we cannot afford. We cannot afford the 5,000 pesos. So I'm begging po na I know sana mapakinggan naman po kami na yan talaga yung struggle namin. Napakahirap po sa isang parent na meron isang special child kasi doble talaga. Since even though you are couple na may work, then kukuha ka pa ng katulong para lang maging yaya ng anak mo, it's still a struggle. So ang isang parent talaga needs to stop para lang mag-bantay sa anak. So it's really hard for us. So that's why in behalf of Parents Mobilization Action Group as their president, I'm begging the government to please pakinggan naman ninyo ang aming mga hinaing. Na sobrang hirap po na magkaroon ng special child. Then I hope pakinggan naman yung na kahit subsidy lang naman ang maibigay, kahit kalahati lang ang maibigay ng government. Happy na po kami niyan. Thank you. Pero how about sa yung mga benefit ma'am from PDAW? Mayroon ba sila? Actually, of course, we have some benefits. We have that PWD ID. We have that 20% discount. So, sa 20% discount, yung mga bibilihin namin sa mall, it will 1,005 lang yan, o 1,003. 5% lang ang discount doon. Pero pagkakain yung anak namin sa Jollibee, of course, mayroon kaming 20% na discount. Sa medicine naman nila, mayroong 20% discount. Ang pinakamahirap lang is, sometimes naman, yung parent, makalimutan yung booklet nila, then they brought with them yung ID lang. Some of the pharmacies, hindi po mag-honor pag walang booklet. So sana naman, I'm begging as well some pharmacists kung halimbawa hindi madala yung booklet kasi malapad yan siya. Mahirap isuksok sa bag. So yung ID maliit, so madala lang yan siya. Sana kahit may ID lang naman, kahit yung ID lang naman sana, i-consider naman nila yun. Kasi pag walang booklet, may ID lang, hindi pa rin sila maka-avail. Just imagine the 20% na ma-avail ng isang bata, ng isang may kapansanan na may discount sila. So, yun po. And also, yung mga school naman sana na mga private school, wag naman masyadong mahal naman ang charge. Kasi ang iba naman kasi is, ang charge nila per child na mag-aaral is 7,000. It's very costly for a parent para lang mabigyan ng early intervention yung mga anak. So, again, I'm begging the government to please hear us. Pakinggan kami po na yan po ang aming mga hinaing. So far, yung mga cane, yung mga assistive device, kayang-kaya ibigay ng DSWD and the CSWDO. Pero yung aming mga assessment na sobrang mahal, sana meron din kami kahit subsidy man lang sana. Yun po. Thank you po ma'am. Nasa lang kay Ma'am Marian. Ma'am, usa ang to ang kwan no move no para mahatagan og inclusivity. Kung matawag nato nga inclusive ang paghatag og employment especially sa to ang PWD sector. Our Programs po. what did you say? Inclusivity? Para sa kwan ba in terms of labor or employment para sa to ang kwan PWDs.
Yeah, I think ang ato ang local government sa Davao City is very clear sa ilahang guidelines na to as long as qualified ang ato ang ato ang mga job seekers regardless of their disabilities or their gender expression, itagaan sila og chance sa na ma-employ sa kanilang mga companies. So in terms naman po of the commitment of the of DOLE to uplift the social and economic conditions of the PWDs, of course, same sa akong mention kaganina, we have our programs, the livelihood program, the TUPAD, and the government internship program. We always open our doors to welcome our PWDs to avail these programs and services. So for our livelihood program, in fact, for the first semester of this year, we have awarded two livelihood grants to two PWDs. So they each received 30,000 pesos for their coffee kiosk and sari-sari store. So for our Kabuhayan program or the livelihood program, this may be availed individually or as a group. So for individual beneficiaries at mga PWDs, they can avail of up to 30,000 pesos na grant, and for group beneficiary naman, they can avail of up to 1 million pesos na grant. And of course, we have TUPAD, where this beneficiaries will engage in a community engagement for a minimum of 10 days. Of course, paid po sila. 462 pesos per day. At ang mga PWDs may be engaged po sa mga simpleng beautification programs sa ilahang community. So, and we also have our government internship program for our youth PWDs na pwede sila ma-admit for 3 to 6 months of paid internship and i-deploy sa atong mga partner government agencies. And to avail these programs po, they can go to the nearest DOLE offices. So we have field offices po across the region. And if layo po sa ilaha or dili accessible ang DOLE offices, they can always seek assistance po from their barangay local government units para ma-connect po sila sa kanilang LGU's PESO or the Public Employment Service Office. And then we will evaluate kung unsa po ang programs na pwedeng mahatag ni DOLE sa atong mga PWD potential beneficiaries. Okay, thank you po, ma'am. So mo to mga igala no, ang pahayag no, una si Ma'am si Ma'am Lozada no sa DSWD, and then si Ma'am Feby Matthews mga igala, Feby Matthews. And last dito is si Ma'am Maria no. So hopefully no, katong panawagan especially ni Ma'am Feby Matthews mga igala no, matagaan dito pagtagal kay dako bitaw kayo kanong what if wala man po nagituyo pod no nga maingon ana ilahang anak no. Kay rare man na siya nga kuan no, so nanagi matsambahan nang gid ana gid pod no. Pero alangan na mag-atuan ng pasagdahan pod, di ba? Ato gyud dapat atimanon gyud ng mga bataan na pod no, kay syempre kuan po guna no, tao po guna sila no. But anyways mga igala, hopefully gid no, matagaan og pagtagan no, and then naibalaod na mapasa for them no. Mo gina dapat na ay legislation no para matagan og pagtagad ning mga bata. Anyways mga katambayan, balik ito man lang sa mga importante painumdom ning atong Sibianan. Yes mga igala, balik kita diri sa atong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas no. Anyways mga katambayan no, nagsugod na dyan ang klase no, sama sa kong gingon kaganiya, and wala pa ko yung nabasa po na mga negative po no, pero usually pag elementary or kanang mga grade 1, isa sa mga struggle ana kay kanang kuan no, kanang mga separation anxiety, especially kanang mga kinder mo ginano nganong nakaingon ko ana, well kaagi na ako na. But anyways mga katambayan no, before last week no, kuan mo ginatanong nga naging mga kaning mga brigada eskwela mga katambayan no. And isa sa mga kuan dira no sa tuang kuan mga igala ato ang unsa naman nalahi man ni pagkabre diya sa tuang pagkuan no, pag
Asa naman ni dito ni. No, ang pagtabang sa mga private groups na nadiha ang kuan no, ang mga private groups, even mga uniformed person like Philippine Coast Guard, di ba? Nasa kitabangan dito sa gikuanan no, gi-adapt dito nga school sa Davao del Sur, no? Isa to sa kuan no. But anyways, mga higala din ta sa kuan no, kining Brigada Eskwela no nga gihimo sa SM Supermalls diri sa Davao no. Ako nasa ang SM City o SM Lanang no, nagpahigayon sila og Brigada Eskwela dira sa sa Tugbok National High School o Don Julian Rodriguez Elementary School. Ang SM Davao dito sila sa kuan no, sa Tugbok National High School no. Kung nasa in all mga higala ang SM Lanao ko nasa 50 employees no og agency personnel no na nag-volunteer na maghimo og kaning repairs o clean up no mo to sa duha no sa Tugbok National High School sa Barangay Tugbok ug sa Don Julian Rodriguez Elementary School dira sa may likod lang sa SM Lanang. Kakuan ko ni Don Julian Rodriguez no kun nasa ang SM Davao nag-donate og 1,360 kabuok no nga mga tiles no dito sa Tugbok National High School. Samtang nag-turn over og tulo ka 8-foot size magnetic whiteboards no sa Don Julian ng SM Lanang no. Sumala pa ni Assistant Mall Manager sa SM City na si si Jezer Gutierrez no, na beyond on the making this our corporate social responsibility, it is our advocacy to help and support the schools and seize the opportunity to live on the bayanihan spirit through joining the Brigada Eskwela no. So mo nila hang napahigayon no sa duha. So duha sila ka book schools no. Dapat mananggid ang SM din hiki padagan po silang matabangan. Charing. Anyways no, ang ang Don Julian is dara na dapit sa may Holy Cross no. Holy Cross of Agdao no, nahan pasulod ka diha. Mo nang Don Julian kaning Tugbok isa barangay Tugbok ni siya no, proper. Tugbok proper. No. So anyways, mo to ang kuan no, ang gihimo nila nga kuan no, at least no, mo ni ang kuan sa kaning bayanihan no through Brigada Eskwela no. So nagka-cover ko ng Brigada Eskwela pero karon murag bagay bago namang secretary basig lahi pud diyahang kuan pud no style pud no. But anyways dili ta sa tuang hisgutanan no. Halos kada gabi na tag ginabaha diri mga higalan no. So kada gabi na tag ginabaha. Of course no, ay kada gabi ta ginaulan naay possibility nga bahaon ta no. So natay mga kanang ginatawag na to nga kaning mga flood prone no and landslide prone areas, mga katambayan no. Kung asa delikado para sa ubang mga tao, especially kito nagpuyo sa sapaw sa mga bakilid no nga wala na kay kanang punuan no. Even ay punuan no, pero kung susceptible siya sa landslide no, delikado gihapon siya. Mo na nga kuan mga higala natong ipangutanan no, ang Mines Geosciences Bureau 11 or MGB 11 na pinagi sila ang Geosciences Division Chief na si Sir Herbert T. Villano no. Kabahin sa kaning ginatawag nato nga unsa ba mga latest karon no. And igon siya during the kapihan sa PIA dito sa last week sa NCCC Mall, ibutyag niya nga daghan-daghan pag gyud og kuan no, padayon ang ilahang ginatawag nila nga evaluation no sa mga lugar dinhi sa Davao region no. Isa siyang gibanggit daghan-daghan to kuan po to no, like for example kaning Jade Valley nganong wala mo guni na kuan no, sa bagay mga gali kay stricto no karon mga igala. Ang city government karon stricto kayo, especially sa pag kuan no, although na chismis na dapat mo kung bayaran lang daw dali ra daw kayo pwede liman kami ha, especially kami ha na may housing no gina-follow up, grabe ginapausab-usab gid ang plano, not because kanaha mga media grupo na gina sa media gani no. Ginapausab-usab gyud kay ngano kinahanglan gyud no nga mga fulfill gyud no. Kuan although dili man to susceptible sa landslide og any kuan no, baha ang maong lugar dira sa may langob no nga tukuran sa ang kining housing unit dira sa kuan para sa media. Pero kinahanglan gyud na easement dapat dili putlon tong mga karaan na nga kahoy no, kay mo na siya mga mitigating measures manggod no nga maiwasan na nato ang pagbaha ug ang paglandslide sa ubos ng bahin sa atong syudad. So kinahanglan gina siya nga kuan gyud no. Measure kinahanglan gina siya nga dili gid siya hilabtan. Well, mo na yung mga adjustments
sa parts sa kuan, pero antod karon gyapon ma-approve, no. But anyways, hopefully no ma-approve na gini siya for this year, no, kay gipausab naman ang plano, gipausab na ang design sa balay para dili na mao lagi to, mao na isa sa mga kuan karon, kay para dili gyud siya mahilabtan tong mga kahoy dito. Mo gito gi pinaka-importante ang kahoy, dili gyud dapat mahilabtan. Anyways, may balik ta sa tong gisgutan, no. So ano yung mga kuan, no, ana ay mga explanation, no. Si Sir Herbert Villano, no, ang Geosciences Division Chief sa MGB 11, no, kun asa yang gi-explain last week sa kapihan sa PA. Anyways, mga igala, kung unsa ni gisino ko balik-balik, ato na lang ning paminawon. Most of the areas near the rivers are mostly yun yung mga flood-prone areas. Do you have any recommendations coming from for the recommendation for the LGUs to parang i-declare na hindi na dapat na no build zone na dapat yung mga malapit sa mga rivers? With regardings naman dun sa mga recommendations namin, no, as part of the assessment, if we identify them na as very high talaga, especially those within the river, as recommendation by NGB na dapat pag very high ka na, should not be no settlement siya, no. But in terms po doon sa pagmamandate nun, or those recommendations should be subjected to local ordinances, no. Our recommendation will be guide for the ordinances to no build zone. And sometimes we do some recommendations to undergo a certain detailed study, especially on the flood analysis, before we're going to recommend for the support for the recommendation po. That's why no, nasabi namin na we have the recommendations but the implementations of that should be the part of the LGU through their local ordinances po. So do you have any recommendations na po, sir, from any LGU? For example, dito sa Davao City, yung Jade Valley always ang binabaha. And do you have recommendations na dapat i-vacate na yung area na yan kasi bumabalik na yung every time na umuulan, every time na may malakas na buhos na ulan doon sa taas, binabaha tong area na to? Yes, we have the recommendation na, no. But sa flooding, no, there are time na meron talaga mga pwede pang mitigating measures. They put like a dike, no. But as part then, kung babahayin pa rin siya, baka there are something more effective mitigating measures. Also the retrofitting, no, ng mga houses nila, no. So yun ang mga most recommendation kung kakaya pa. Other than that, sir, may isa pang area dito na parang binabaha. Wala namang ilog pero binabaha. Do you have any parang analysis and recommendation for this area? For example, dyan sa Malaverna Hills, walang ilog pero binabaha. Sige. Mostly dapat ina-assess muna natin siya, no. Mamaya sabi nga natin there is a area na walang ilog pero binabaha. Pero if we go to a more detailed assessment, i-identify mo kung saan nakapwesto yung lugar. Maybe, like yung nga sa Jade Valley. Jade Valley is in a floodplain, no? So, ika-categorize mo kung saan ka nakapwesto if you are in a floodplain. Or, merong mga urban, there are, tawag namin mga anthropogenic causes, no? Especially yung urban flooding, no? They have poor drainage system, poor development ng area. That's what as other causes ng flooding. Or meron tinatawag natin na hindi na maintain ang ating drainage o have some hindi maayos ang ating waste disposal. That's why na dapat ini-evaluate mo na ano yung nagkakos ng baha sa area. Yan po ang mas na nare-recommend namin. In Davao region, sir, ano po yung madalas na parang binabaha aside from Davao City? Marami po, which is Davao del Norte, alam po natin. No? When we say that na-identify mo yung area is a floodplain, so automatic siya, no, na binabaha, no. Especially, no, if we go to more deeper assessment, no, those area na tinatawag namin, if you are in a alluvial or flat areas being composed of alluvial materials, yung sabi mong alluvial materials is from yung mga sand, mga balas, graba, no. So this area has been history of flooding, no. Has been pinuyuan, putangan mo lang ng structures, no. Ang process ng deposition ng area, na build yung area is through flooding. No, that's why yung mga flood areas are kino-consider within the floodplain as considered as flood prone po.
isa na dira sa may Tuganay ba na? Opo, tama po. Sa Tuganay and dira sa may Carmen, Carmen, hanap ko dito Tagum, no? That was a flood prone areas talaga siya. No? Base doon sa assessment ni NGP. how about sa Davao di also ang dating nga good sa ni Pablo in 2012 I think Barangay Andap. Do you have recommendation po dito po na Sa ANDAP, no, may mga recommendation na nito, no? If you go back to the, no? We have recommendations, also provide recommendations, especially dun sa mga very high na areas, no? That's why they have mga programs na ginagawa and more specific study na kinakandak ngayon para sa area ng ANDAP, no? speaking of programs, sir, ano yung programa ng MGB ngayon, no? Parang ano na nito, no? Parang to give awareness ba doon sa mga tao or doon sa mga LGUs na parating binabaha? Most of the program ni MGB, no, we try to continue yung updating ng mga hazard natin, no. Meron kaming mga as part of major programs na ginagawa ng MGB, no. So meron po kaming updating, no. That's why update on landslide and flooding, no. And after that we do some incidental report or geohazard report na pinoprovide sa LGU na as a result of the updating. Also, we collaborate with the OCD to conduct some IEC with some stakeholders po. So, they continue po. We also continue for the, if we use the latest technology, we also posting on our website as part of our IEC material. And we also cater requests from different stakeholders na kung sino yung gusto magkaroon ng parang talk or speech regarding geohazards. Open po si NGB Ron. So mo to mga higala, no, ang pagpasabot ni Sir Herbert Avellano, no, ang Geosciences Division Chief sa MGB 11. O hopefully, no, medyo hopefully natin na nakuha dito sa iyang giingon, no. Although medyo complicated pa para sa ako, but ang gasay gingon niya padayon ng ilahang padayon ng ilahang padayon ng ilahang pag tawagan nila pag-evaluate, and then ang pag-declare sa no-build zone na sa local government. Basta sila recommendation lang gid, no. Anyways, mga igalaw na tayong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Davao mo katong naglangkob sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Atong sunod pohon, daghang salamat ug mayong adlaw, mabuhay ang bagong Pilipinas.